maaga, pero hindi ganun kadami. Ayan, tingnan nyo yan ha. Mamaya magiging puro parkingan yan ng motor. Ito mga kayon, yan yung Dagupan. Yan, no? Dagupan. Dagupan Meron ng pwesto yung Center Island, Ito yung parkingan papunta na ng yung Asuncion. gitna. Papunta na Santo Cristo, Ilaya, Elcano, Asuncion, Delpan, Binondo. Sa kabilang side nyo naman, moving naman, yan yung mga papunta. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, magandang umaga sa inyo lahat ha. Today is December 25, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. At syempre, binabati ko lahat ng mga viewers natin, OFW, yung mga viewers natin, mga solid Iskonian at solid Duterte supporters. Syempre, marami di ba? Advance. Merry Christmas sa inyong lahat. December 25, today, Wednesday, alas 11 sa akin. So, alauna to, issue ng bayan, ating pag-usapan sa programa ng Joe Malone TV. Kamusta naman ang December 24 ninyo? Dito sa Pilipinas, maulan. Mula kagabi pa, bago magmadaling araw ng December 25 o 24, yan, bago mag-Noche Buena, in short, ang lakas ng ulan dito sa parting Cavite. Lakas ng ulan. Grabe yun. Kaya medyo nakakapanibago dahil walang mga nagbibideo ko sa labas kasi siguro umuulan. Ewan ko lang sa inyo dyan, kamusta nga Christmas nyo? Pero lagi ko sinasabi, no? Lagi naman natin sinasabi na yung Christmas para sa akin, opinion ko lang para sa akin, para sa mga bata na lang. Yung bigay ng regalo, yung mga ganon-ganon. Pero sa mga tulad natin na medyo, may edad na, yan. More on tayo. More on news. Yan. Kumbaga dati, ang pinapanood natin, pinapanood ko dati mga cartoons. Ngayon, ang pinapanood ko na mga hearing. Mga pala, shout out sa lahat ng mga viewers ng Joe Malone TV. Siyempre, Merry Christmas sa inyo at maligo kayo sa bagong taon. At attendance check muna tayo. Yung mga natin dyan, attendance check, yung mga nanonood sa atin yan, yung mga viewers natin abroad, mga OFW, yung mga nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan lupalop kayo naroroon at nanonood sa Joe Malone TV natin sa programa natin ay Issue ng Bayan ating pag-usapan. Let's say watching from may mga bago ako nababasa dyan sa baba mga hindi familiar yung bansa sa akin. Watching pong Switzerland, halimbawa, Alaska, Japan, o saan-saan sulok man ng mundong ibabaw. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Joe Malone TV sa lokal o dito sa Pilipinas. Siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment dyan sa baba para malaman natin kung saan inaabot yung video natin at para magkaroon na rin ng engagement yung YouTube natin. Okay? Mga kayon, kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na yung notification bell. Tapos, paki-like and share naman yung videos natin para sa mga kaibigan nyo. Marami tayong pag-uusapan dito at ayun na nga, inaayos na natin yung schedule natin. So, yung issue ng bayan, ating pag-usapan everyday alauna at alas 6 ng hapon. At magkakaroon din tayo ng live sa gabi. Para pag-usapan natin, syempre hindi natutulog ang balita. Pero yung nagbabalita, madalas natutulog. Maraming umiikot dyan sa social media, sa Facebook, sa TikTok. Ito naman, galing mga mga unsolicited na mga clips, na mga video, kung saan-saan lupalop nang gagaling na yung itsura ng Divisoria. Okay, yung itsura ng Divisoria. Siyempre, mga nakikita natin yan, napapanood natin, ang gusto ko sana mapuntahan at masaksiyan personally kung ano talaga na nangyayari sa Divisoria. Bago yan, panoorin muna natin etong kuha ko sa Divisoria noong October, babanggitin ko rito, 2019. Ito yung taon kung saan umupo si Mayor Isko Moreno at nilinis niya ang Divisoria. July 1 kasi usually umuupo July 1.
'di ba, election ng May o 'di pahinga turnover ng June o siguro meeting, pa-turnover ng mga trabaho. Pagdating ng July 1, sa lokal ewan ko sa ano, sa national. Sa lokal, July 1 usually o July 1 talaga ang baga official start. So ito, October, ipapakita ko sa inyo, from July 1, nilinis ka agad ni Isko Moreno yung Divisoria. 2019 to ha, pero papakita ko sa inyo yung 2024 kasi lumuwas ako sa Maynila eh. Eto na, panoorin muna natin itong aking vlog nung 2019. Jomalong work travel pa ako na ito kasi ang hilig ko pa noon travel eh. Pero ngayon, more on issue ng bayan na tayo. Okay, shoutout sa lahat ng viewers natin, lalo-lalo na yung mga Duterte supporter dyan at Isko, solid supporter. Ako, Isko, dami natin pag-uusapan. Grabe, lalo-lalo na sa Duterte. Di ba? O, suporta lang tayo, mga Duterte. Solid Duterte. Alam natin yung laban natin next year. O, panoorin muna natin ito, ha? What's up mga kayon? October 2, 2019, no? So, nandito tayo ngayon sa Divisoria na to, itong part na to, no? So, itong nakikita nyo, Claro M Recto itong dalawang to, no? So, update lang tayo sa Divisoria after ng 60 days na linisin ng mga sidewalk, vendor, linisin ng mga bangketa, no? So, itong dalawang street na to, ito yung Claro M Recto, no? So, itong side na to, ito yung mga papuntang Menjola, Moraita, Legarda. Itong side na to, ito na yung mga galing ng Moraita, galing ng Legarda, Cubao. Yan na, papuntang biyahe niyan, Divisoria. Ito papuntang Moraita, galing ng papuntang Moraita, Cubao, Pasig, mga ganon. Yan, so yan ang biyahe nila, no. So ito nakikita nyo, crossing ito, crossing, no. So ito yung Abad Santos. So Abad Santos siyang kabilaan na yan, no. So ito na yung Divisoria, yung kabila. Ayan, no? Yan, yan yung Divisoria. Okay, kwento ko lang, no. Wala namang talagang particular o certain street na word na Divisoria. So, yung Divisoria kasi, according kay Wikipedia, yung Divisoria, hindi siya street Yung Divisoria, yun yung parang boundary. Kasi nahahati kasi yung Divisoria sa dalawang distrito sa dalawang district ng Maynila. District 1 at saka District 3. So, yung pinagigitnaan nila, yung Divisoria, doon daw, doon daw nagtatagpo yung mga nangangalakal sa Binondo, which is mga Chinese people, magtatagpo sila sa gitna, sa Divisoria, saka yung mga taga-Tondo, yung mga taga-District 1. So, doon sila nagkakalakalaran. Kaya maraming nag-vendor dyan. So, minana na natin to. Noon-noon pa, yung Divisoria na yan. So, dyan nagtatagpo si District 3, Binondo, saka yung mga taga-Tondo, magtatagpo sa gitna. Doon na sila mag-exchange ng mga kalakal nila, magbebenta, mga trade industry, kumbaga. So kaya na word na coin yung word na Divisoria. So walang Claro M Recto pa rin talaga siya. Pero walang word na Divisoria. Pero tinawag na siya Divisoria dahil noon pa lang diyan na isinasagawa yung mga trade industry o yung mga kalakal ng palitan. Kasi yung mga Binondo 3, Chinese di ba? So usually, mga business yan. No? Tapos yung mga taga-Tondo, nakikita sa gitna, doon sila tatagpo. Noon nung wala pa noon nung mga punong-puno pa to ng vendors, itong kabilaan na to. Check natin. Yan noon punong-puno pa ng vendors yan noon, kabilaan lalo na dito sa side na to, pati sa kabila. Worst comes to worst na mga biyaheng jeep papuntang Divisoria, itong mga side na to, kumakanan na sila dito sa kakating Abad trip. Santos, no? Ito yung pinaka Jose Abad Santos. Worst comes to worst, kumakanan na sila dyan kasi hindi na sila makatawid dito sa crossing. Kaya Sa sobrang traffic. Sa sobrang dami ng vendors. Yes. Kumakanan na sila dyan. Ito papuntang Legarda, papuntang Cubao. Ito, Reina Regente yan. Reina Regente. So, crossing, no? Yung mga Divisoria, biyaheng Divisoria, pag hindi sila makatawid dito noon sa dami ng mga vendors, kumakanan na sila Sobrang sa Jose traffic Abad na kasi yun. Santos. Yan yung Jose Abad Santos na yan. So, kasi, pagka nakadaan sila, nakatawid sila sa may crossing na to, may option kasi sila rito May option kasi sila rito na pwedeng kananan, no? So noon pa to na marami pang vendors So imagine niyo na lang yan, dati hanggang 3 lane ang vendors dito. Ito lang yung side na nadadaanan, pati sa kabila. One lane lang. Isang lane lang, no? So ito papuntang Divisoria na to, papuntang Tutuban, papuntang Santo Cristo, papuntang Ilaya, papuntang Asuncion. Ito yung mga bumabalik papuntang Moraita naman, papuntang Moraita, Legarda, Menjola, no? So
Pagka nakalagpas sila sa Jose Abad Santos, dito na sila kakanan. Yan, ito nakikita nyo na to. Nara. Ng kalye na yon, yung may lilibasan na sasakyan na yon, Nara Street yan. No? Yes. Dadaanan natin yan mamaya. Pwede silang kumanan dyan. Pero one way kasi yung nare. Pero minsan nakakalusot. Alam mo naman yung mga jeep eh. Di ba? Lalo na pagkapagabi na medyo kumakakanan na. Paano yan? Oh, one way yan. Pakakanan na sila dyan. Sasalubong na sila. Iikot na sila. Lalabas na sila Jose Abad Santos. Tapos, tagos nila yan, rekto na. No? So, doon yung biyahe lang. Hindi pa sila umaabot talaga doon sa dulo. Sobrang traffic dito kasi. pa lang, no? So, dito pa lang, cutting trip na sila. O kaya, doon sa may tutuban na yon, sa isa, dadaanan din natin mamaya. Antonio Rivera naman Antonio yun. Rivera Yo. yun. Pwede rin silang kumanan doon. O, puntahan natin yun, ha? Yan, footbridge yan. Footbridge ng nakikita nyo, Abad Santos. yan. Babalik. Yan, itong yung sinasabi ko dyan, ito panahon na to ni Isko. Yung kinakwento ko dyan, yung panahon ni Erap Estrada, kung saan sobrang dami na yung mga vendors. Si Mayor Joseph Okay, Estrada, Mayor. naging ano din yan, naging mayor din ng Maynila yan. I think 2 termino ang naggawa niya. So, dumami yung mga vendors, isang lane na lang yung nadadaanan sa Divisoria. Tayo sa gitna para... Okay, ito yung papuntang... ito yung Divisoria, no? Papuntang Ilaya, Santo Cristo, Asuncion. Yan. So, noon, marami mga vendors dito. One lane lang yung nadadaanan ng sasakyan. Kaya ang option ng mga jeep na no, kakanan na dito sa may Naray Street. Yan, Naray Street yan. Yan ang unang option nila, no? Pag hindi na sila nakalagpas dito dahil sa sobrang dami ng vendors. Maluwag sa kabila, oh. Or kakanan sila dito sa may Antonio Rivera. Antonio Rivera. Yung Yun, gilid sa ng Antonio Tutuban Rivera. Prime Block. Okay, tatawid lang tayo mga kayon. Sa kabila, ito, bago na tong pure gold na to, eh, no? Bago na yan. Bago-bago. Dati wala pa yan. Okay, dati yan, puno-puno ng vendors yan. Itong lane lang, isang lane. Isang lane lang yan Yes. sa recto. Yung kabilaan na yun, tandang-tanda ko, one lane lang talaga. Yung the rest, halos punong-puno na ng mga vendors. Vendors, yung mga sniper kung tawagin. Kaya sobrang hectic, lalo-lalo na pagka magdi-December. Oo, pag magdi-December, talaga kasi nandiyan na yung mga night market, pero minsan may pwesto ng day, di ba? Ang nadadaanan. No? So, ito yung Antonio Rivera. Yeah. Etong tinitingnan nyo, 2019 to, Yorme Isko term na to, kung saan after 60 days, nilinis na yung Divisoria, pinaalis na yung mga vendor. Yan yung option nila na pwede silang kumanan dyan. Antonio Rivera yan. Marami namimili. Kaya kumakanan na yung mga biyaheng dyan. Yung mga biyaheng Moraita, Recto. Yung mga galing ng Moraita, Recto. Yan sila kumakanan. Cubao, Antonio Rivera Pasig. yan. Diyan sila Nakikita kumakanan. nyo mga jeep na yun, hindi cutting trip yan. Yan, yung mga jeep na yan yung MCU, biyaheng, Monumento. MCU, Malinta, Malanday. Diyan sila kumakanan kasi hindi naman rekto ang ruta nila eh. Kaya dyan na sila kumakanan. Ang daan yan, Abad Santos na. Yung mga biyaheng Malinta, Malanday, MCU. Ito mga kayon, dati hindi mo madadaanan. Yan, grabe, linis, no? Dito sa sidecar noon eh. Hindi mo madadaanan yan. Ayan, maluwag to. Sino mo, ilan lane yan? 1, 2, 3, 4. 4 lane. 3 and a half or 4. Open na open, no? So sa kabilang side din, may mga vendors pero nandito sa gilid. Pero yung bangketa, makikita nyo, nadadaanan pa rin. Ang pinapoint kasi natin dito, pagka wala mga vendor, wala naman akong wala akong masamang tinapay sa mga vendor. Ang point kasi natin dito, yung bangketa dapat talaga sa pedestrian, which is sa dinadaan, dapat talaga daanan ng tao, daanan ng nanay mo, tatay mo, na buntis mo, na asawa mo, mga anak mo, na mga bata, para hindi sila mahagip ng sasakyan. Kasi yung mga sasakyan naman, doon sila sa kalsada. Ang kalsada naman ay meant para sa mga may gulong, mga four wheels, tricycle, motor, di ba? Yung bangketa, para sa pedestrian, para sa mga tao, sa nanay mo, sa lola mo, sa asawa mo na buntis, di ba? Okay, dire-diretsuhin natin yon. Sa Abad Santos, Naray Street, Antonio Rivera, ito Bonifacio Drive, no? Kasi nandiyan dyan si Bonifacio. So yan yung Bonifacio Drive, yan yung papuntang Tutuban. Ito may mga vendors pa din, pero nasa gilid na lang sila. Ito nakikita nyo, Bonifacio Bonifacio Drive. So, yan na yung patutuban.
Nasaksihan ko kasi yan eh. Halos dyan ako lumaki talaga. Yung kalahati ng buhay ko dyan na lumaki. Yung itsura nito, search nyo na lang sa Google kung gaano kadami yung vendors noon, habot hanggang dito. Ito Tandaan nyo yung particular na clip na yan. Meron ako ipapakita ngayon naman, December. Papakita ko sa inyo. lane lang nito ang nadadaanan, tig-isang lane ang nadadaanan. Dito tayo sa Center Island. Samot-saring mga nagtitinda, sapatos, damit, lahat, pagkain, sigarilyo, bisyo, street food. Ngayon ko lang nakita yung Divisoria na Puta, ganyan. bumitaw. Yung ganyan Divisoria na sobrang luwag. Maraming Sus, Ginoo. nadadaanan lahat ng lane. Ngayon ko lang nakita yan. Sa tagal ko nasa Divisoria. Talagang dyan ko lang talaga nakita maganda at malinis sa termino ni Yorme Isko Moreno. Maraming saksi dyan. Pwede kayo mag-search ng sarili nyo sa YouTube. Pwede naman. Diba? Pwede naman kayo mag-search dyan sa YouTube o sa Google man lang. Kulitan moment dito sa bandang Divisoria na to. Ito na yung pinaka-puso ng Divisoria. Yes. Mula rito hanggang dun sa dulo. Dito na yung maraming mga vendors na Yung building sa kaliwat kanan nyo na screen, yung Green Dragon 8 Mall at saka yung sa kabila, yung 168, naabutan ko pa yan nung hindi pa yan nakatayo. Ito nga green na to, Dragon 8 Mall, bigasan pa yan dati, bodega ng mga bigasan, mga nagbi-business. Sako-sako, truck-truck talaga yung dumarating dyan. Yung sa kabilang side nyo naman, mahaba siyang commercial space kung saan nandiyan pa yung Mercury, papuntang Soler na yan. bumabalik, mga ganun. Itong side na to, yung papagano na nakita nyo yung jeep, Soler yan, Soler. Mamaya, turo ko sa inyo. Etong side na to, Dagupan. Yes. Yan yung sa gilid ng Pure Gold, yung kulay green na building. Then yung sa kabila, yung mga papaganon sa likod nito, Soler. October to, so marami na rin namamasko o namimili o maaga, pero hindi ganun kadami. Ayan, tingnan nyo yan Mamaya magiging puro parkingan yan ng motor. Ito mga kayo, yan yung Dagupan. Yan, Dagupan. Dagupan extension, yan yun. Then ito yung Soler, yun, Soler. yung side na yun. Kasi ito yung recto going to Cubao, Moraita. Yung green na mall na yan, bigasan Ngayon, yan, kayo na ang bodega bahalang ng mga bigasan. Kumusga o mag-check kung okay na ba para sa inyo yung ganitong kalsada. Ito yung Dagupan, no? Dagupan din naman yung part na yan. Diyan ako nakatira dati sa tabi ng ilog. Tapos ito yung KP Tower. Yan, yung kulay parang pitch na yan, na building na yan, KP Tower. Dati talagang punong-puno ng vendors dito. Nakikita nyo naman. So ngayon, Malinis. lang na sila sa gilid-gilid. Meron pa din. Siguro, hindi ko alam, siguro mga 10%, 20%. Meron pa din. Nasa gilid-gilid. Hindi mo naman talaga may aalis ang vendor sa Divisoria. Kasi wala tayong mabibilan, di ba? October 2, 2019. October 2, 2019. Maliwanag na. So time check natin, alas 2 Gastos. ng hapon. Yung nakikita nyo mga naglalabasan na mga jeep na yan, yan ang Wanluna, no? Kapilaan yan, Binondo. Wanluna. So ito yung galing Binondo. Ito yung sa side ng Binondo. District 3 yan. Wanluna. Then ito yung sa side na Ito naman, District 1. Wanluna, going to Moriones, Tondo. going to Don Bosco, going to Velasquez. Pagka yung may Jollibee na yun sa gilid nun, doon kayo sasakay pagka gusto nyo pumunta doon sa Ugbo. kinainan ni Mayor Isko na tumpungan. Doon may Ugbo. sakayan ng Velasquez doon. Velasquez. Ito, Wanluna rin to, kabilaan yan. Pero ito, Binondo side. Okay, eto na. Eto na yung kuha ko noong December 23, 2024 kasi nga umabol ako, lumuwas ako ng Maynila. So, nagginabi na ako. So, eto naman siya. Nakita niyo, di ba? Nakita niyo yung pure gold na pinakita ko sa inyo kanina kung saan ako lumaki, kung saan ako sa sidecar. Eto na siya gabi. Ano to? I think alas 8 pasado to eh. Grabe yung transition, Dito no? tayo sa Divisoria. Today is December
23, Monday. 23, Monday, 8:40 ng gabi. 8:40, almost Ito 9. yung kasalukuyan sa Divisoria, Claro M. Recto, corner, Dagupan. Meron ng pwesto yung Center Island, Ito yung parkingan papunta na ng yung Asuncion. gitna. Papunta ng Santo Cristo, Ilaya, Elcano, Asuncion, Delpan, Binondo. Sa kabilang side nyo naman, moving naman, yan yung mga papunta ng Cubao, Pasig, San Juan. Yan yung mga nakaikot doon sa dulo. Ito yung current situation. Merry Christmas. 2 days before na lang, Christmas na. Yung mga nagpapalak na pumunta ng Divisoria. Medyo alas 8 pasado na, mag-alas 9 na. Night market na rin to, halo-halo na to. Alas 8, going 9 o'clock, of course. Siyempre. Ganyan na yung situation. Kukunan ko sana nung peak hours eh. Mga bandang alas 5, alas 6, alas 7, peak hours yun. Pero ito, marami kasi ako nilakad nung lumuwas ako eh. Pero ito, alas 8 pasado, 8:40. Mag-alas 9, pero ganyan pa rin karaming tao. Paano na lang yung mga bandang alas 5, alas 6, alas 7? Kung kaya nyo yung ganyan tao, ganyang siksikan, why Yes. not, choconut, pwede kayo pumunta rito. Pero kung hindi, at least sa mall, aircon. Yun nga lang, hindi mo masasabi na walang tao sa mall. Kasi syempre, yung mga umiiwas sa ganito klaseng traffic, sa ganito klaseng dami ng tao, sa mall pumupunta. Ito naman yung sa site ng Dagupan. Sa Dagupan, medyo malungkot eh. Medyo malungkot sa Dagupan. Kasi hindi puno lahat ng ano eh. Hindi puno lahat. Hindi ng puno yung mga may tent. Ano ba to? Yung mga blue tent na yan. So ginawa na nilang two-way to kasi hindi talaga kakayanin eh. Actually, one way talaga yan eh. One way talaga yan. Dapat one way Kung talaga. gaano kadaming tao, di ba? Kaso lahat yung pag pinadiretso mo, hindi mo pinakanan ng Dagupan, so sobrang hectic yan. Kaya maliwanag eh. Mga kayo na ang humusga dyan. Wala naman akong sinisiraan dito. Kung Pero kaya nyo yung ganyan tao, okay lang yung naman. sa dulo, Ito nga grabe. pinaparkingan na nila eh. Di naman dating parkingan na Yes. yung Center Island na to. Yung nasa harap ng camera nyo. Siguro yung parking na yan para ma-accommodate lahat ng mga gustong bumili sa Divisoria. Wala namang masama eh, di ba? Lahat naman gustong bumili sa Divisoria. Inuulit ko wala namang masama. Lahat naman gustong makatipid. Lahat naman gustong makamenos. Lahat ng humahabol sa last minute na shopping. Wala naman. Pero kung mako-compromise yung trabaho ng iba, halimbawa, yung mga hindi naman namimili o kaya pupunta ng Asuncion, pupunta ng Santo Cristo, ganyan yung dadaanan mo. Baka naman kasi pwede pang gawin na mayroong night market, pero at the same time, hindi nako-compromise yung mga trabaho ng iba. Na iba na mga dumadaan lang, hindi naman namimili. O si nanay, si tatay na gustong umuwi lang, galing ng Recto, papuntang Asuncion, kunyari. Di ba? Ang problema kasi dito, sa aking pananaw, marami na apektuhan, marami na peperwisyo, di ba? Kung may mamimili ka, masaya yan pag ganyan kadaming tao. Kasi ang dami kang choices. Pwede kang makipag-bargain. Pag hindi tumawad, lipat ka sa kabila na hinahanap mo. Meron din naman tinda yon. Pwede kang mag-bargain, di ba? Hanggang sa makakuha mo yung presyo mo. Yun yung masaya na part. Pero kung hindi ka mamimili, tapos traffic ka, uwi ka na sa bahay mo, pagod ka, nag-overtime ka, hahabol ka ng tulog sa pamilya mo, tapos dito dadaanan mo, matatraffic ka, yun naman yung mga malulungkot, di ba? Di ba? Ayun, sa dulo, tignan mo kung gaano yun, siksikan na doon. Ito medyo ito medyo tolerable pa, makakalakad ka pa. Kita nyo naman sila, Bukod sa rush nakakalakad naman hour, sila. halo-halo na to, last minute siguro ng mga shopping, yung mga wala pang pangregalo, kakauwi lang galing trabaho, dito dumediretso. Yes, meron ganun eh, meron ganun. Mga mabibilan. Yung mga humahabol. Dito tayo sa side na to Ito nakikita nyo, ito yung nasa right side nyo. Ito yung papunta ng Pasig, San Juan, galing ng Divisoria. Pasig, San Juan, Cubao. Yan. Diba?
Ayan, no? Alam mo, parkingan na yung Center Island, no? Ginawa na rin palang Yes. parkingan tong Center Island na to. Sa sobrang dami ng gusto makabili sa Divisoria. Tapos ito sa Talagang kabilang ano. side. Ito naman yung mga papunta pala ng Divisoria. Good luck sa inyo. Yan yung mga papunta ng Divisoria. Magkakaya nyo yung ganyan traffic, pwede kayo pumunta rito. Punta na kayo ngayon kung gusto nyo. Pero pagka hindi, malamang sa mall ka na lang bibili. Kung tutuusin, masarap sa Divisoria. Masarap sa Divisoria mamili. Lalo na pagka... Basta sa ayos lang. Oh, bukod sa Nasa malamig ayos lang. Yun nga lang, syempre, marami pa rin tao. Lahat naman yan maraming tao. Mm. Kasi nga, rush hour. 2 days na lang, magpapasko na. Yung mga hindi pa nakakabili ng mga pangregalo, dito pumupunta sa Divisoria. Yun nga lang, konting ingat lang. Dahil, Oo. syempre, pagka maraming tao, Mhm. kaakibat na yang Masasamang mga loob. Dukot-dukot na yan, Yes. yung mga masasamang loob. Karamihan yan common knowledge yan sa mga maraming tao, sa mga masisikip. Yung mga dukot, mandurukot, snatcher, Yes. yung mga pitik-pitik, kunyari, gigit-giting ka, di ba? Mhm. Kahit saan naman yan, hindi ko naman sinasabi sa Divisoria lang. Oo. Kahit saan yan na maraming Yan ang favorite nila. tao, Yung maraming nandun yung mga tao. mandurukot, di ba? Mm. Ayun, no. May nag-a-announce na dito. Yun. May mga rumoronda naman mga kapulisan. Maging alerto. Ingatan ng mga dalang gamit tulad ng cellphone, wallet at alahas. Mag-ingat sa pagturukot. Ayun yung mga reminder ng kapulisan. May mga ganyan naman. Hinga lang syempre. O yung mga pupunta rito, good luck, lalo na bukas. Today is December 23. Mm. Ano oras na sa akin? Partida, ano yan, alas 9, alas 8 pasado na yan. Pero ganyan pa rin karami. Paano na lang yung peak December 23, hours niyan? Monday, 8:46. 8:46 ng gabi. Yun. Grabe, di ba? Kailangan ready ka, ha? Dahil talagang matraffic yan at nakakaubos ng pasensya yan. Ito sobra-sobra na itong Center Island, no? Ginawa ng Sa sobrang dami na gustong makamamili sa sa Divisoria, eto na yung resulta. ginawa na siyang parking. May ano sa sobrang may dami, hindi mo mape-perfect talaga lahat. Tingin ko, hindi mo mape-perfect. Pero pwede mong ayusin, di ba? Kaya Pwedeng hanggat maayos. kaya. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong magtinda dyan, Ginawa na. di ba? O huwag kayong mamili dyan. Pero siguro yung mas maayos na lugar o yung may strategiya sa mga dumadaan, Merry Christmas, ha? sa mga may mga sasakyan, di ba? Mas more strategy, more Merry specific. Christmas sa lahat ng Hindi yung viewers labo-labo. ng Jomalon TV. Siyempre, dito tayo sa Maynila para magbigay ng update. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi ganito. Mhm. Ang nung si Yorme Isko, Yes. yung nakaupo. Hindi ganito kadami. May mga vendor pero hindi ganito. Tingnan mo naman kung gaano kasi. Nako-compromise kasi yung iba eh. Paano na lang yung mga uuwi lang? Pero yung solar medyo malinis eh. 'Di ba? Yung uuwi lang. Malinis yung solar. Pero nung panahon ni Pero Erap, dati, marami rin dito. Mhm. Tingnan mo naman yung solar. Wala nang kabuhay-buhay. yung Soler dati, talagang marami rin tao diyan. Pero ngayon, no, kita mo, Yun nga lang, sa damakmak yung kanan. oh, yung basura, yun lang. 'Di ba? Pero nung panahon ni Erap, kahit Pero ang pag sa solar Soler, ka duman, medyo kompleto. makakaraos ka pa. Kompleto sa rin kabilang yun. site, eto, tinan mo mga vendor dito. Hindi lahat yan taga Maynila eh. Kung lahat yan taga Maynila, wala nang matitira sa Maynila mga tao. So hindi lahat yan taga Maynila. Grabe yung parkingan doon, no? Ilang layer na yan. Di ba? Yan tinutuntungan ko, footbridge ng Dagupan yan. Ganyan nakadami yung mga tao. Dito tayo punta. Ayan, no? Grabe. Saya-saya. Alam mo ang disadvantage nito, yung ganitong kadami.
mas lalo lang nilang nakita Yes. ng mga Manileño yung difference. Actually, hindi lang Manila to, no? Hindi lang itong mga nakikita nyo mga tao to, hindi lang taga Maynila lahat to. Galing na to kung saan sa mga syudad, lugar. Ang naging ano dito, nakita lang nila yung difference ng mga past mayor ng Yes. Manila. Kung ano yung mga ginawa. It reflects actually Yes. doon sa mga namumuno from previous year up to now sa current. Nakita yung difference. Tingnan nyo hindi lahat to galing hindi lahat to galing Maynila. Hindi lahat to definitely are from Manila, no. Galing na to ng iba-ibang lugar. May mga taga Quezon City na rito. Halo-halo na yan. May mga Halo-halo taga na. San Juan, Pasig, etc. and so on and so forth. Baka may mga mas malayo pa eh. Kaya good luck sa mga makakapanood nito. Bukas, syempre, baka asahan natin last minute, baka dumoble pa yung dami ng tao, yung volume ng tao, baka dumami pa lalo. Hindi pa tayo ng lugar kasi saglit Pero noong December 24, umulan kasi. Baka nagkasawaan na dyan. So ito na siguro yung pinakamarami. So inaasahan na natin na baka bukas o sa Christmas Day mismo, dumoble yung volume ng tao rito. Syempre, last minute, hindi natin masasabi. Yan ang sitwasyon. Current situation ng Dagupan at Dagupan Street at Grabe yung sa dulo, nakikita mo? Dito sa may Juan Luna at Claro M. Recto as of today, ano ang oras na pa? Ayun na, 8:50. 9:50 na. 8:50. December 23, Monday. Yeah. Mga kayon, yan yung December 23. So current, pinakita ko sa inyo yung 2019 during Isko Moreno's term. Then ito, December 23, 2024, yung current na situation. Yung sinasabi ko kanina, mas lalo lang nakita yung ng mga tao, not just Manileño ng buong tao, kung ano yung differences. I'm sure naman na nabalitaan nyo naman kung ano yung mga ginawa ni Yorme Isko Moreno noon during his term. Tapos hanggang sa nawala siya, hanggang sa nag-away-away sila. So ito, from ERAP, pinakita ko dyan sa mga Google nyo sa previous video natin, from ERAP na sobrang dami ng mga vendors. Kay Isko Moreno na maayos, limitado at konti lang yung mga vendors. Merong vendors din pero hindi ganun karami. Tapos hanggang sa present na ganito yung itsura. Naiintindihan ko naman night market. Naiintindihan ko naman. Sino naman hindi makakaintindi? Naiintindihan ko din na gusto lang din mabuhay na ito mga to. Na may mga pamilya din na binubuhay yan. Pero they can afford to pay daily rent o monthly rent sa mga pwesto nila, di ba? Doon sa mga namumuno naman, sana yung mas maayos, di ba? Kung kay Yorme, maayos naman di ba? Yung mga vendor meron namang designated na pwesto. Although yung iba nawala kasi hindi parte 'yon ng disiplina. 'Di ba? Parte 'yon ng disiplina na hindi mo lahat mapagbibigyan. Ito onti pa lang 'to. Sigurado ako meron pang mga hindi napagbigyan dito na makakuha ng pwesto. How much more kung pagbibigyan mo lahat ng mga businessmen o lahat ng mga nagnenegosyo na gustong makapagtinda sa Divisoria. Ito pa lang, yan pa lang yan Yan pa lang yon. December 23, alas 8 pasado na, patapos na rin yung gabi. Hindi ko na naabutan yung peak hours talaga. Pero ganito na kadami. How much more yung alas 5, alas 6, alas 7 kung saan talagang peak hours ng Divisoria. Baka sobrang dami pa, di ba? Paano yung mga uuwi lang na hindi naman mamimili? Let's say, ito, dediretso siya doon. Tapos ito dadaan. Malamang malayo pa lang, maglalakad na yon. O sabihin natin, pagod. Diba? Tapos pagka ganyan masisikip, syempre yan ang mga paborito ng mga masasamang loob, yung ganyang kasikip. Kasi mas madaling dumukot, diba? Hindi naman tayo tolongkes, diba? Hindi ko naman sinasabing huwag kayong magtinda. Syempre, pareha-parehas lang tayo na gusto nyo rin mabuhay. Pero yung mas maayos, sana, hindi yung labo-labo. Diba? Hindi yung labo-labong ganyan. Okay? Mga kayon, ito, pinapakita ko na sa inyo yung differences from the previous term ni Yorme Isko Moreno, tapos yung current situation sa Divisoria. Tignan natin next year kung nadya-jump pa rin sila o aalisin na sila. Sabi, December lang daw. So tignan natin. Bibigyan ko kayo ng update kung talagang magkakatotoo yun. Malalaman natin, di ba? Pero ang nakikita ko rito, mas lalo lang naging disadvantage ito kay Mayora Hanil Lacuna. Kasi nakita lang ng tao yung pinagkaiba during her term
at during Yorme Isko Moreno's term. So nagkaroon kumbaga nagkaroon ng comparison, 'di ba? Nagkaroon ng comparison tapos naalala ng mga tao na, oo nga no, kay Yorme Isko Moreno wala masyadong ganito, 'di ba? May vendor oo, pero hindi hindi ganyan kagulo, 'di ba? Yung mga parkingan, tamo labo-labo na. Kayo naman nakasaksi, 'di ba? Nasa video naman. So ganon-ganon ng tao. Sabihin na natin na ngayon lang 'yan. Okay. December lang kasi syempre bilihan ng tao. Pagbigyan na natin, sige. Okay, wala naman problema doon. Syempre December maraming bibili, panahon ng bilihan, panahon ng gastos, 'di ba? Okay, malalaman natin next year kung nandiyan pa rin sila o hindi, 'di ba? Pero nung December din, tandang-tanda ako kay Yorme Isko Moreno, nung December hindi naman ganito kadami. May vendor siguro pero hindi ganun karami. Oo, 'di ba mga kayon? Well, malalaman natin yan at pag-uusapan natin yan dito sa Joe Malone TV sa programa natin na issue ng bayan ating pag-usapan. December 25 today, Wednesday. Merry Christmas sa inyong lahat at by next year, makikita nyo na tayo nasa labas sa field tapos makikita nyo rin yung reaction natin as is pa din naman yan. Kung di ako makakapag-upload, definitely nasa field ako niyan. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin yan. Hanggat kaya natin mag-upload at mag-upload pa rin tayo. Kaya antabayanan nyo lang. Sana lagi kayong i-check nyo yung notification nyo kung marami ako. Araw-araw ako nag-upload. In short, araw-araw ako nag-upload para sa inyo. Maraming salamat mga kayo. Paki-like and share naman yung video natin. Paki-comment kahit anong pwede nyo dyan i-comment. Blue hearts for Yorme Isko Moreno. Green hearts for Duterte supporter tayo. Laban tayo next year at sigurado bakbakan na yan. Maraming salamat mga kayon.